Good day mga pare. For today, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung Docker as your development tool. Normally, if naka-Windows tayo, madalas na ginagamit natin is yung WAMP or yung SAMP. Then, pag naka-Mac OS naman, madalas gagamitin natin yung Laravel Ballet. So, tanong ko lang, bakit pa natin kailangan gumamit ng Docker? If meron naman tayong mga nagagamit na web server like SAMP or Ballet. So, ayun, una-una, magkakaroon kayo ng standardization sa development nyo at sa release, sa development at sa release cycle nyo. Meaning kung paano nagana sa development environment nyo, eksaktong gagana rin yan sa production environment nyo. So, hassle-free kumbaga. So, second, in terms sa continuous integration nyo, madali mag-test and debug ng mga bagong features sa application nyo in case gusto nyo rin mag-upgrade ng mga version para ma-check if walang naging problema yung mga web apps nyo pagka-merge nyo sa production. Third, pagdating sa compatibility and maintainability, may iwasan natin yung paboritong defensive word mechanism ng mga programmer, which is naga naman nun sa local to eh. Ayos ba? Familiar, di ba? Ayos pala eh. So, meron kasing parity pagdating sa environment. Like yung sinabi ko sa una, merong standardization na lahat kayo pare-parehas ng configuration kahit anong laptop or kung naka-personal na computer ka pa or gamit mo yung PC mo sa bahay or sa office. Once na niran mo yung Docker container mo, gagana yan as is. Mas less na yung debugging pagdating sa environment specific issues like bakit sa'yo gumagana sa akin hindi, di ba? So, isa lang yun sa mga sa mga bagay na best gamitin yung Docker. So sa tingin ko medyo mahaba na rin yung intro natin. So, tara, let's code pare. So, ayun. Ngayon, ang una natin gagawin is mag-open tayo ng browser. Then, go to laravel.com. So, para ma-check natin yung latest na version. So, ma-check natin yung dito sa documentation. And then, hanapin. So, ngayon, 7.x version yung latest. So, kunin natin yung composer create project para mapag-create tayo ng latest Laravel project, syempre. And then, open nyo natin yung VS Code. Then, palitan natin ngayon to ng Laravel Dockerize na folder para ma-generate. And then, ayun na. Need natin maghintay. PLDT baka naman. So, fast forward ko na muna ito actually. Ayun, sa wakas, tapos na installation natin. So, punta tayo doon sa na-create na folder, which is yung Laravel Dockerize. So, para na maka-check natin yung mga files na na-generate. So, ito, ngayon, i-open naman natin yung Docker kasi hindi ko pa naka-open ngayon yung Docker na application. So, check natin yung Docker na app. Okay, so may update. Mamaya na lang to. And then, ngayon, in case na hindi pa kayo nakapag-install ng Docker, so, pwede nyo na ma-install yun. Type nyo na yung Docker. Then, search nyo lang yan. Docker.com. Then, dun sa kanilang products, nandun yung nandun yung mga what they call this, yung mismo installer. So, dito. Sa Docker Desktop. So, pwede kayo dito mamili ng ng mga specific na OS, let's say kung Mac or Windows. Kayo nang bahala kung ano yung gagamitin. Same lang naman yung nagiging process actually. So ngayon balik tayo sa Laravel natin. Then create tayo ng Docker Composal na YAML na file. Yun yung mag-serve na main configuration natin. Gagamitin as para sa pag-create ng mga services.
So, ngayon, ito na, created na. Ito yung pinaka-main na kailangan, importante doon sa Docker. So, una-una yung version. Currently ngayon, gagamitin ko yung pinaka-latest, which is yung 3.8. Then, kikreate din tayo ng mga services, which is yung mga kailangan natin. So, isa-isa rin natin. Gawa muna tayo ng Nginx para sa ating web server. Then, for the database, gamit tayo ng MySQL. Yun yung gagamitin natin. And then, after yun, syempre, yung PHP. So, gamitin natin yung, yung 7.4. Then, dagdag na rin natin yung, syempre, yung Composer in case na gusto natin mag-install ng mga bagong packages sa ating project. Then, after nun, dagdag natin yung NPM in case gagawa tayo ng let's say gusto natin gamitin yung React or Vue. Then, sunod is Artisan, syempre. Ngayon, medyo na-layout na natin ngayon yung mga kailangan gawin. Ang susunod na step natin is yung create tayo ng network para sa mga services natin. So, network is para lang to. Isipin nyo na lang kapag yung mag-join kayo sa local area network nyo ng mga games, kukunik kayo sa pinaka-isang server. So, parang ganun din yun. So, yung mismong network ngayon na gagawin natin, ito yung para ma-connect natin yung Nginx, MySQL, PHP, Composer, NPM, and Artisan na services natin sa isang network. Ngayon, pangalanan na natin yung mga services na gagawin natin. So, unahin natin yung web server, which is Nginx. So, ito yung magiging pangalan natin, web server para sa services na yun. Then, MySQL para sa database. Then, PHP for Laravel. Then, Composer para sa mga packages. Kagaya sinabi ko kanina. And then, sunod, pangalan natin itong ng services NPM. And then, Artisan. Then, unahin natin yung web server. So, ngayon, gagawa tayo ng image. Nag-create tayo ng image dito, which is, ang gagamitin guys yung Nginx Alpine, Stable Alpine. So, kung tatanong kayo kung ano yung mga pwedeng gamitin na images, so, search nyo lang yung Docker Hub. So, yan, let's say Docker image. Then, yan, explore nyo lang yung Docker Hub. Marami dyan mga repository, pwede kayo mamili. So, let's say, type tayo ng kagaya kanina, yung Nginx. So, ito yung mga containers na pre-built na yan. So, kayo na lang bahala mamili. So, pwede rin kayo mamili na kahit na let's say, CentOS. Kung yun yung gusto nyo gamitin. Marami na ditong mga pre-made na containers na gagamitin nyo na lang. Then, balik na tayo ngayon dito. So, gawa tayo ng container name. So, make sure na unique lagi itong mga container name nyo. Kada project nyo. Para wala kayong maging problema. And, after ito, lagay tayo restart. So, lagay natin is yung unless stop. So, automatic lang magre-restart kada run. Then, ports. So, syempre, open natin port 8080 para yun yung ma-access natin locally. Then, yung sunod nun, which is 80. Yun yung sa loob ng mismong server ng Nginx sa loob. Then, add tayo ng volume. Then, yung volumes na to, ito yung magsisilbi ako kung saan yung mismong pinaka-source. So, ngayon, sa current na directory, which is yung gagawin natin. So, that. Then, sunod, saan natin ilalagay yung mga files na to sa loob ng Nginx server. So, yun. Lagay natin sa default ng, let's say, sa var www, then HTML. Then, after nun, pwede naman tayo gumawa ng configuration, default configuration para sa Nginx natin. So, create tayong dockerize nginx default.conf na file natin. Then, saan natin lalagay? Sa loob ng web server. So, normally, sa atc nginx conf.d default.conf na file. So, yung dockerize na yan, folder yan dito sa labas. So, create tayo ng dockerize na folder.
make their dockerize. Then, after nun, create ulit tayo ng nginx na folder sa loob. Then, after nito, create tayo ng default na configuration na file na kung saan pwede nating i-adjust. Pero ngayon, ang gagawin lang natin, lagay lang natin yung default na configuration, which is yun yung pinaka-common naman. So, ayun. So, sige. Create muna natin tong folder na to. Then, create na tayo ng file. Tapos, ayan, napag-create na tayo. Copy-paste ko lang muna yung nagawa kong default na configuration para mas mabilis na kaysa ita-type ko pa ulit. So, ayan. Yung wala na masyadong kailangan i-adjust dito. Ito yung common na ginagamit para sa Laravel. So, ayan. So, balik tayo dun sa configuration natin. Medyo marami tayong background music sa mga tilak ng manok. So, ayun. Ang sunod natin, syempre, yung depends on. So, yung depends on, parang ano lang yun. Before mag-run yung web server natin, kailangan naka-ready na yung PHP, syempre. Then, MySQL. MySQL natin. Okay. Mahirap sabihin kung MySQL or MySQL. Anyway. Ayun. So, sunod natin yung network. So, kagaya yung sinabi ko kanina, saan siya ko-connect. So, syempre, doon sa Laravel Dockerize natin. So, maraming configuration para sa network, pero check na lang natin yung later on. So, ayun. Then, mostly yan. Tapos na. Iyan para sa web server na halos ganito rin yung magiging process sa ibang part. So, example, sa MySQL natin, gamitin natin yung sa image is, hindi ako nagkakamali, yung latest nito is 5.8. So, check natin. Check natin dito sa Docker Hub. So, ano yung latest natin? Sorry, 8 pala. Bobo. 5.7. Wala pala nun. 8.0.21 yung latest. So, walang 5.8. So, yun yung gagamitin natin ngayon. So, para sa image container natin, which is, syempre, pre-built na yan. So, MySQL 8.0.21. Then, container name. Same lang din. Pangalanan natin to LCP MySQL. Then, after that, restart. Same process. Same ng web server. Kada start natin. Tsaka lang din i-start yung mismong MySQL. So, TTY. Para lang yan sa input and output sa shell ng container natin sa Docker. Then, ports. So, set tayo ng ports dito. So, set natin ng 33061 by 3306. So, 33061 is para doon ma-access natin yan dito locally, outside ng container. So, after nun, create tayo ng environment para doon sa database natin. So, set natin mga environment kung yung mga, let's say, username, root password, database name, etc. etc. So, pwede tayo mag-set nun dito. Para pagkaroon ng mismong Docker natin, alam niya na yung mga gagawin na username, password. So, ngayon, sige, create tayo ng environment na block. Then, sa loob nun, magkakaroon tayo ng MySQL na database. So, pwede natin iset yan as variable. So, instead na type natin dito, yung magiging environment natin, yung .env file ng Laravel mismo natin, kung saan natin lalagay. Pwede natin iset doon. So, ito. Yan. Yung DB database na yan. Automatic na yan na nakukuha ng Docker. Yung mga environment na yan. So, gawin lang natin Laravel Dockerize database name. Then, username is webdev. Then, password is secret. So, ayan. Tingin ko okay na yung part na to. Then, balik tayo dun sa sa composer na file natin. Para ma-double check lang natin. Okay, sige.
Okay. Okay, yun. So pwede natin lagay ulit natin dito. So, same lang din yung process. So, MySQL root password. So, ngayon gagamitin ko muna yung same na DB password na nakaset dun sa ENB natin, which is magiging secret. Siyempre, then MySQL password naman para dun sa gagawin natin user. So, ito. DB password, same lang din. Then, magiging MySQL na username natin para sa current na database na ginagamit natin. So, yan. Yun. So, sunod na lagay tayo ng service tags. Then, lagyan natin ng dev. Tatag lang natin sa development tayo. Then, service name. Syempre, MySQL. So, yun lang. So, halos yun lang naman yung mga kailangan natin na environment. Then, gawa rin tayo ng volume. So, ito, gagawin natin is pwede tayong gumawa ng sarili natin custom na configuration. So, sige, lagay tayo ng Dockerize, MySQL na folder, then data. So, dito papasok yung mga database. So, para pag kada start natin ng mismong Docker natin, hindi mawawala yung mga files natin. So, yan. So, sunod nun, configuration din. In case gusto natin maglagay ng mga additional na config for the MySQL natin. So, lagyan natin dito sa MySQL conf-d. Then, lagyan na natin ng custom na file. So, lagyan natin MySQL-custom.conf na file. So, yun. Think ko so for MySQL, okay naman. Lagay lang din na ulit natin yung network. And then, yan. Halos kompleto na to. Para-parehas na lang din yung iba actually. So, ngayon, create na tayo ng folder na yun sa Dockerize natin. So, create tayo ng MySQL na folder based dyan sa nilagay natin ngayon. So, then data. Gawin natin recursive na ngayon pag-create para isang mabilis lang. So, ayan. So, meron na tayong MySQL, then data na folder kung saan papasok yung mismong database ng data natin. Then okay. Ayun, create tayo ng file na para sa custom file natin in case may mga adjustment tayong gagawin. Let's say commonly mga SQL mode, ano pa ba? Mga basic na adjustment na gusto natin i-adjust. Minsan kasi may mga configuration tayo na kailangan ilagay din dito. So at least mas mapapabilis yung pag-edit natin. Then meron na tayo nito. No need nang i-login yung mismong database na container. So make sure lang na dito lang natin lahat ilalagay mga yan. So yun. Susunod na natin is yung PHP na services natin. So, dito, instead na image na diretso natin gagamitin, gusto natin magkaroon ng sa ibang configuration na idadagdag based do sa pinaka-base image ng mismong container na. So, gawa tayong build, then container, context, siyempre, current na directory, then Docker file. So, kung saan yung file na gusto natin pagkunan ng mismong build natin. So yung app, then php.docker na file. So, create tayo ng folder nito kasi hindi ito existing ngayon. Okay, so dito natin nalagay. So, right there, then app. Then, create tayo syempre ng yung php.docker file. So, make sure na docker file yung extension ng natin, yung file. So, kayo na bahala, pwede nyo i-rename yung file na yan. Tapos, next docker file. So, ayun, dito nga, gagamitin natin yung PHP na 7.4 FPM Alpine. So, pwede kayo mamili in case gusto nyo yung 7.2, 7.3, kayo nang bahala. Then, set din natin yung working directory. So, ito naman yung working directory natin mismo sa current na container sa loob ng Docker. So, sa var www then html. So, pwede rin kayo mag-install ng extension, custom na extension para sa PHP nyo. For example, lagay tayo na
install tayo ng PDO and PDO MySQL. So, pwede rin kayong maglagay ng mga custom na extension. Example, gusto niyo maglagay ng Imagic, lagay nyo lang dito. So, discuss natin yun sa mga gustong mag-install ng custom na extension sa PHP. Sabihan nyo lang sa comment. Ako then gagawa tayo ng mga ng tutorial din para doon. So, ayun. So, after nito, okay na to. So, balik tayo dun sa composer file natin. And then, ang mga susunod natin gagawin ngayon para sa PHP services. Create tayo ng syempre, ulit container name. Pangalanan din ulit natin. Halos pare-parehas naman kung papansin nyo, di ba? Hindi naman ganun nakakaiba yung mga data nila. So, ito ulit yung volume. Saan tayo kukunin yung data? So, same ulit. Sa na directory and then sa var www.html na file. Then ports. Open natin syempre yung ports na naman gagamitin natin. Sige, 9,000. Then, sa 9,000 din. So, yun yung default lang natin yun. So, normally yun yung magra-run sa loob ng Docker natin. Then, yun, sa network. Same lang din. So, after nun, halos okay. Check nyo lang yung port 9,000 na yun. Yan yung ginamit natin dito sa sa default na configuration na website. Ayun, nakita nyo PHP. Parang hindi kayo magtataka. Yan yung service na container name PHP. Sorry. Yan yung service na PHP na nakalagay din. So, parang hindi lang kayo magulat bakit may PHP 9,000 din. Then, yun, sa Composer, install natin yung latest na version. So, as much as possible, gusto natin yung latest yung kukunin natin. Then, ayun, container name, LCP Composer. Then, volume, syempre, same pa rin yung kagaya dati. Doon naman lahat nag-start yung sa current ng directory at kung saan natin nilagay yung mismo Laravel natin na project. After nun, lagay lang din natin working directory para sure na doon diretso lang pag nag-run. So, hindi naman kailangan literal lagi, pero ayun. So, depends on, syempre, normally Composer kailangan ng PHP bago mag-run. So, hindi pwedeng walang PHP yun. So, dapat meron na agad na service na karan. Okay na dapat yung PHP na services natin. Then, for the NPM service, hindi naman, wala masyado to. So, gamit lang tayo ng think ko latest na version ng Node gagamitin natin. Check lang natin sa Docker Hub. So, normally dito lang naman ako nag-check ng mga version na gusto kong i-test. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong mag-test ng mga version na, let's say, para sa NPM, gusto nyo mag-test ng ganito kasi may mga instances na hindi gumagana. Sa Node 10, yung gawa nyo, tapos sa Node 12 point something, hindi gumagana. So, yun, dun lang. Mas madali talaga mag-test pag gamit yung Docker. So, yun. Lagay natin ulit yung volume. Yan, same lang din. Yung current na directory. So, after nyan, lagyan na rin natin ulit yung working directory. Then, sunod, lagay natin yung entry point. Siyempre, kung saan sisimula yung once na nag-login tayo sa NPM. So, siyempre, gusto natin diretso na agad sa NPM once na nag-Docker compose run tayo. So, no need na diretso na talaga agad dun na nakatutok. So, sunod natin artisan. Ito, lang to, same lang din. Tutok lang din natin to sa build ng mismong PHP natin. So, kasi yun naman yung pinakailangan ng artisan. So, normally kung nakagamit tayo ng Laravel, so PHP artisan din kung yung command niya. So, ganun lang din. Tutok lang natin dun sa Docker file natin. Kasi yun yung pinakailangan. And then, syempre, container name. So, LCP artisan. Lagay natin. So, ayan. Tapos, syempre, volume. Same pa rin. Kagaya ng mga nasa taas natin.
open na lang natin para mabilis. Then after nun, then syempre sunod na natin yung depends yung syempre MySQL kailangan ito in case ko connect sa mismong database. So ayun, then working directory same lang din, nasan siya nakalagay mismo Laravel natin. Then entry point, so syempre gusto natin once na nirun natin Docker Composer run, gusto natin dito na agad diretso sa mismo gamit yung PHP. Then kung saan yung mismo yung directory na kung saan nakalagay artisan na file natin. So ayan, so ito halos kompleto na to. Bigyan lang natin itong volume na to. Then almost na to, pwede nang i-run talaga. So check lang natin. Ayan. Yun, so open natin terminal natin. Ngayon run natin yung docker-compose app-d. So yun yung para mag-up yung mismong container. Oh, teka. May mali tayo. Maybe database variable compose YAML is invalid because okay, sige, check lang natin to ha. So ayun, check natin. Check na to context. So check natin ngayon kung meron ba tayong kaparehas na ganito. Eto. So yung context kulang ng dot. So yun, so minsan may kailangan din kayo check. So type na ulit na natin. Empty naman ngayon yung blank ng database natin. So hindi nababasa yung variable na naset natin. So ba't kaya? So double check lang natin bakit. Okay. So config. Ito nga pala para makita nyo kung ano yung nababasa ng Docker natin. So check natin yung database natin dito kung empty. Yun, so empty. Pero actually yung ano natin meron naman talaga. Mali yung folder natin. Dapat nasa root. Ayan, tingin ko okay na to. So Docker Compose config ulit. Yun, dali mo pare. Okay, run ulit natin yung ginawa natin kanina. So yung Docker Compose app-d, yung -d is ano yung daemon. So para magra-run siya in the background process niya. Okay, type ulit natin. Yun, check natin. Installing, okay. Yan, so pag yan nakikita nyo na isa-isa na yung ginagawa lahat ng mga dina-download nyo yung mga container na mga nakalagay din, yung mga images sa kagaya yan, MySQL 8.0.21 dina-download niya. So dina-download niya galing sa Docker Hub. So need lang natin na maghintay ng konti para matapos yung lahat. Then after nun, makakash yan sa inyong computer. So mas mabilis niya na pag susunod na mag-Docker Compose app kayo, unless i-rebuild nyo yung mismo data nyo. So sige, i-pass forward lang natin ito ng konti. So ayun, okay, so nakita ko may error tayo lumabas ngayon. So web server nginx table applied. So mali, walang ganyang web server. So check lang natin yung spelling natin. So mali yung pagkakatype ni pare dyan. Okay, so gawin natin alpine to dapat. Yun, so then testing ulit natin. Mahirap talaga pag medyo nami-mistype ka. So check na natin ulit. Yun, so wala naman naging problema, dumiretso na siya sa npm service natin. So sana wala tayong maging problema hanggang dulo. Okay, so siguro wait na lang natin, pass forward ko na lang ulit na konti. At yun, ito na, patapos na. So ayan, nakita natin dahil lahat ng container name natin. So run natin yung localhost 8080 natin. So kung naalala nyo yung 8080 is para yun yung ma-access natin. Yun. So yun, nakikita nyo. So yan yung Laravel natin. So gumagana na siya ulit ngayon.
So, check natin kung mababasa ng Docker natin yung changes natin dito sa local. Then, lagay natin is Laravel welcome to Docker. Hindi, wag yan. Ito na lang. Laravel meet Docker. Yan, para mas maayos. Tupet. Okay, so check natin sa browser natin. Yun. Ayos pare, di ba? Check naman natin ngayon kung yung mga list ng ng services na lima. So, Docker, then PS. So, para makita natin yung list ng mga nagra-run na container natin ngayon. So, yun. Tapos na yung tutorial natin regarding sa connection ng Laravel at Docker natin. So, in case may mga tanong kayo or problema, comment down below lang kayo para masagot natin yan. May mga naka-ready na rin akong lineup ng tutorial na mga gagawin natin sa susunod. So, excited na ka para dun. So, I hope excited din kayo mga pare.